Isa ka ba sa mga taong broken-hearted sa nakaraan o sa kasalukuyan? Hinahanap-hanap mo pa rin ba ang iyong dating karelasyon? Gusto mong magkabalikan kayo? Ano ang mga dapat gawin para maalala o mamimiss ka niya? May 5 paraan o sinyalis na namimiss ka ng ex mo at gustuhin nilang makipagbalikan sa'yo o magkabalikan kayo. Una, huwag kang maunang kumontak. Ito ang isang paraan after breakup na general rules bago makipag-contact kay ex. Dapat 2 weeks hanggang 1 month. Making contact first and making contact quickly ay nangangahulugan lamang o isipin niya na miss mo na siya. So, ibig sabihin, papasok sa utak niya na naghahabol ka. Making contact first ay hindi nakakatulong kasi nga lalaki ang ulo niya. After a week or 2, na di ka nagpaparamdam, isipin niya na okay lang yata sa kanya. Na baka masaya ka na o baka may iba na siya or meron ka ng bago na ipinalit sa kanya, na ito'y mag-trigger sa kanya or sa ex mo na mag-iisip sa'yo at mamimiss ka niya or na mabahala siya pag tuluyang i-abandon ka niya or kalimutan ka na niya. Kaya, magandang dahilan yan para mamimiss ka niya. Number 2, iwasan mag-post ng mga malungkot na status kahit saang social media mo. Kahit sobrang sakit, alam naman natin na pag broken-hearted tayo sobrang sakit, kailangan mong tiisin. Huwag ipakita sa mga tao, lalo na sa kanya, na affected ka sa pagkawala niya. Dahil lalong bababa lamang ang value mo sa kanya. Kasi isipin niya na napaka-vulnerable mong tao. At saka syempre yung value mo, bababa na sa paningin niya. Kasi nga, isipin niya, habol ka ng habol sa kanya. Kung sabaga parang patay na patay ka, so gawin niya is i-taken for granted ka kasi isipin niya, nandyan lang siya kung kailan ko gustong balikan siya, kung gusto ko man. So, kahit sobrang sakit, pilitin mo na mag-survive na wala siya. Tapos huwag ipaalam sa mga kaibigan na miss mo na siya, lalo na sa hindi mapagkatiwalaan. At huwag sabihin, lalo na sa mga mutual friends yung dalawa, na miss mo na siya kasi malaking tendency na sasabihin yun sa kanya kasi syempre magkaibigan din sila. So ang mangyayari, malalaman niya na ikaw ay affected sa nangyari sa inyo. So lalaki na naman ang ulo niya at again, yung value mo sa kanya is bababa kasi nga alam niya na nandyan ka lang, handang nag-aantay sa kanya kung kailan niya gustong balikan. Para naman magising si ex na siya ang nawalan, 'di ba? Ipakita mo na matatag ka, na parang wala lang, na kaya mong tumayo sa sarili mong paa sa kabila ng lahat na pag-abandonan niya sa'yo. Gawin ang mga bagay na di mo nagawa nung kayo pa. Ibahin ang pamustura mo, magpagwapo, magpaganda. Make yourself busy. Lumabas kasama mga kaibigan. Be happy with friends. Kailangan ipakita mo sa kanya na masaya ka sa kabila ng lahat. Tapos, i-post sa kahit saang social media na malaking pagbabago sa buhay. Na nag-improve ka. Mas positibo sa buhay, mas progressive, mas gumanda o gumwapo, 'di ba? Maging successful sa buhay. 'Yun ang ipakita mo sa kanya kasi pag nakikita niya 'yan, mag-trigger 'yan sa ex mo na balikan ka niya dahil isipin niya na malaking kawalan ka sa buhay niya, na gusto niyang maging part ng iyong success na tinatamasa, 'di ba? Siyempre, kung meron kang pangarap, halimbawa, kailangan mo magpagawa, magpaganda, mag-ayos. Siyempre, kailangan mo ng malaking, may financial na involved. So, dapat, a big charge ay kaya mong i-handle financially para di makadagdag sa problema na tinatago mo. Number 4, make new friends. Pag nakafocus ka lang sa ex mo, mas lalo siya na mawala sa'yo. Bakit? Kasi isipin niya na naghahabol ka sa kanya. At dahil dyan, bumaba na naman ang value mo sa kanya. Na nandyan ka lang kung kailan niya gustong bumalik sa'yo. Iwasan maging lugmok at miserable ang buhay. Make yourself busy with new friends as a support system. Para hindi mag-focus ang iniisip mo tungkol sa ex mo. Dahil dyan, pag nakita ng ex mo
at nalaman niya na gano'n, naging positibo ka sa buhay, maisip niya na baka tuluyan ka ng mawala sa kanya at maagaw ng iba mula sa puso niya, 'di ba? So, magiging maintriga siya na kailangan kong pagtuunan ng pansin na babalikan niya akong muli. Kasi kung hindi, baka tuluyan ay mawala sa akin at mawalan ako ng pag-asa pa na makuha siyang muli, 'di ba? Number 5, magpakatatag. Just be yourself. May mga pagkakataon na darating ang araw na makasalubong o makita mo siya or magkita kayo na hindi inaasahan. Just smile. Huwag magpalata na affected ka. Speak warmly, 'di ba? Huwag bitter kasi kadalasan yung iba pinapakita talaga nila na bitter sila. So hindi 'yun magandang idea. Ipakita mo sa kanya na parang wala lang. Smile. Na parang genuine, parang natural lang. Kahit masakit, pilitin mong ngumiti para hindi ka magmukhang bitter. It reminds your ex of your kindness at maisip niya na wala lang sa'yo ang breakup niyo. Isang matatag ka. Yun ang makita niya sa'yo na isang napakatatag na tao. Tapos, kahit ikaw ang unang kumausap sa kanya after sa nangyari, after 1 month, iwasan mo pa rin ang makipag-communicate sa kanya na parang napaka-obsess mo. Siyempre, di ba halimbawa na umpisahan mo na makipag-usap sa kanya, ay huwag mong sunod-sunurin or magmukha ka ng bumubuntot-buntot o naghahabol na naman sa kanya. Kasi hindi magandang gawain yun. Hayaan mo siyang maalala ang bagong ikaw na maging dahilan para mamimiss ka niya at pangarapin ka niyang muli. Diba? Napakaganda na idea. Number 6, maging positive sa buhay imbis na maging pabaya sa sarili. Kasi kalimitan sa mga tao, pag naging broken-hearted, lugmok na, magmukmok na lang sa sulok, wala nang pakialam sa sarili, lalong pumapangit, nagiging haggard. Huwag mong gawin yan. Bagkus, ang pagpanaisip sa karelasyon na maibalik ang dating kasintahan or pagiging kayo ay hindi makakatulong. Kaya mas magandang gumawa ka ng hakbang na maging attractive muli sa mga mata ng ex mo. Pag nalaman niyang maraming nagkagusto sa'yo, syempre maganda ka na, nagpagwapo ka na, or maging mas attractive pa mula nung iniwan niya, malamang isipin niya na baka maagawan ako nito. At saka mainggit siya kasi mas marami na nagkagusto sa'yo. So magkakaroon siya ng tendency, or ang tendency nun is mabighani siya ulit sa'yo at pangarapin kanyang muli. Nabalikan kanya at ibalik yung dating kayo. At syempre, isipin niya na malaki kang kawalan sa kanya. Diba? Meron pang ibang 5 paraan para ma-miss ka after ng hiwalayan. Una, mag-iwan ng bagay na magpaalala sa kanya. Pag nakita niya ito, pag wala na kayo or wala ka na sa tabi niya. Halimbawa, kahit anong gamit mo na maaari niya makita after breakup, magiging dahilan ito na maalala ka niya. Either sulat, gamit mo sa mga babae, earrings, or kahit simpleng t-shirt, damit, maalala. Pag nakita niya yon, maisip niya, kay ano to kay ex to. O diba? So, maging dahilan ninyo para maisip ka niya, papasok ka sa utak niya, di ba? Kahit pa paano, maalala ka niya, hindi tuluyang makalimutan. Number 2, mag-iwan ng sulat na punong-puno ng pagmamahal na hindi niya alam. Habang nandun ka pa, bago ka umalis, mag-iwan ka ng sulat na punong-puno ng pagmamahal. Ilagay sa mga lugar na pwede niya makita. Halimbawa, sa ilalim ng drawer, sa ilalim ng unan. Pwede mo yung ilagay sa cabinet, tapos sa sapatos niya or sa bag. Pag nabasa niya ito sa panahong wala ka na, siguradong maalala at mamimiss ka niya. Number 3, gumamit ng pabango. Syempre, kalimitan naman sa atin may mga pabango. At syempre, pag sa panahon na wala ka na at maamoy niya yon kahit saan man siya magpunta, or may mga times na maamoy niya yon, syempre maalala ka niya. Number 4, huwag atat na mag-response. Halimbawa, after breakup, madalas laging sinisilip natin ang cellphone. Kung may chat na siya, may text or tawag or kahit miss call man lang, 'di ba? Pero once na may matanggap kang chat mula sa kanya or text, huwag mag-reply ka kaagad na kasing bilis ng kidlat. Imbis na gawin mo 'yon, hayaan mo siyang mag-antay ng ilang oras kasi opportunity mo na 'yon para mamimiss ka niya. Ipakita mo lang na
wala kang ibang ginawa. Pag ginawa mo ang gano'n na pag nag-chat siya or nag-text siya or tumawag, dampot ka agad ng cellphone, replyan ka agad, yun ang intindihin niya. Na pinapakita mo lang sa kanya na wala kang ibang ginawa kundi nag-antay ng tawag niya, mga text niya. So, isipin niya, inaabangan lang pala niya ako. So, isipin niya, lalaki na naman ang ulo. Isipin niya, nandyan lang talaga siya dahil mahal na mahal niya ako. So, i-taken for granted ka na naman niya. So, again, bumababa na naman ang value mo sa kanya. Dahil isipin niya, patay na patay ka sa kanya. O, diba? Masarap ang tagumpay sa bagay na pinaghihirapan. Tapos, huwag kang easy to get, diba? Para ma-challenge naman siya na suyuin ka. Huwag naman umabot sa punto na i-deadman mo na siya ng matagal. Kasi ang labas nun is, ina-abandona mo na siya. O, masakit na naman yan. Umabot na naman sa punto na ayaw na niyan tuluyan. Sabihin mo lang sa kanya na, hindi ako nakapag-reply agad, ako na kasi busy ka, ganun. Tandaan, ang isang bagay na mahirap makuha o pinaghirapan ay nakakapanghinayang bitawan, 'di ba? Syempre. Number 5, maging masaya ka, be happy. Be happy because you deserve happiness. Imbis na maging lugmok o magmukmok, maging masaya ka at positibo sa buhay. Mag-travel ka kung kaya mo, kung kaya ng budget, at discover new things, discover new talents, at mag-focus ka sa career mo. Kung gusto mong mag-aral, mag-aral ka ulit kung kaya mo. Kung ano man yung mga bagay na pwede mong pagtuunan ng pansin imbis na mag-focus ka sa ex mo. Pero kung may chance naman na hindi talaga siya makipagbalikan sa'yo, isang araw, ma-realize mo na lang na kaya ko palang mabuhay or magtagumpay, magpatuloy sa buhay na hindi siya kasama.